Ang paglilingkod sa bayan ay isang papel na mahirap gampanan. Maaaring meron kang madismayang mga tao dahil sa iyong mga pamamaraan. Ngunit paano kung ang iyong paglilingkod ay sinuklian ng pagbawi sa iyong buhay? Handa ka na bang harapin ang kakaibang misteryo ng Mayor Antonio Halili assassination? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay muling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa isang istorya kung saan naganap ang assassination sa bayan ng Tanawan, Batangas. Ang isang bala na tumapos sa buhay ni Mayor. Noong July 2, 2018, si Antonio Halili, ang alkalde ng Tanawan, Batangas, ay binaril ng isang hindi kilalang gunman habang nasa flag ceremony sa City Hall. Siya ay dali-daling dinala sa malapit na ospital, kung saan siya ay idineklarang patay noong 8:45 ng umaga na yun. Wala pang isang oras matapos ang pagbaril. Siya ang pangalawang alkalde ng Tanawan na pinaslang pagkatapos ni Cesar Plutón noong April 2001. Matapos ang pagpaslang, naglunsad ng Philippine National Police ng isang investigasyon kung saan sinabi na ang mga sangkot ay maaaring kagagawa ng 3 tao ayon sa mga otoridad. Maraming anggulo ang iniimbestigahan bilang posibleng motibo, kasama na ang kontrobersyal na kampanya ni Halili laban sa droga noong siya ay alkalde ng lungsod. At walang pinangalanan o inakusahan na suspect noong mga panahon na iyon. Noong 2016, si Mayor Halili ay nakilala at nakahakot ng malawakang atensyon ng publiko para sa kanyang Walk of Shame campaign. Nagsasangkot ng pampublikong parada ng mga drug suspect na pinasusuot ng karton na may nakalagay na "Ako'y pusher, huwag tularan". Ang aksyon na ito ay nagdulot ng pagkabahala mula sa mga opisyal ng karapatang pantao. Pinakita ni Halili ang pag-endorse sa pambansang kampanya laban sa ilegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte at naniniwala na ang mga drug lord ang dapat na pangunahing target ng mga operasyon ng pulisya. Di umano, sangkot rin si Halili sa ilegal na kalakaran ng droga ayon sa mga otoridad, ngunit itinanggi ito ng politiko at sinabi na aalis siya at ipaparada ang kanyang sarili bilang isang drug suspect kung mapapatunayan ng pulisya ang alegasyon. Ang alkalde ay inalisan ng kapangyarihan sa pag-supervise sa lokal na pulisya noong October 2017 dahil sa pagdami ng ilegal na droga sa kanyang lungsod. Noong ika-2 ng Hulyo taong 2018, si Antonio Halili ay umattend ng flag ceremony kasama si Vice Mayor Joanna Villamor at mga lokal na kawani ng gobyerno, pati na rin ang mga bagong halal na opisyal ng barangay ng lungsod na halos nasa 300 na katao. Ang seremonya, kinukuhanan ng video sa iba't ibang anggulo ng mga dumalo. Habang kinakanta ang pambansang awit, nang patapos na ang kanta, isang putok ng baril na ayon sa ulat ay galing sa isang sniper at agad na nagdulot ng panik. Nakita si Halili na sinubukan tumakbo, ngunit matapos ang ilang sandali ay natumba ito. Ilang warning shots ang sunod na binaril ng mga City Hall securities habang dali-daling inilipat ang alkalde sa isang van. Siya ay dinala sa malapit na ospital, kung saan siya ay idineklarang patay ng 8:45 ng umaga na halos wala pang isang oras matapos ang insidente. Ang tama ni Halili ng bala ay sinabing nasa kanyang kaliwang dibdib. Si Oscar Albayalde, ang hepe ng Philippine National Police, ay nag-utos na bumuo ng isang special task group para sa investigasyon, kung saan si Edward Carranza, ang direktor ng Calabarzon, ang itinalaga na manguna sa task group na ito. Nagsabi ang pulisya na meron silang 2 person of interest na inuugma sa pagpatay kay Halili, at ang ikatlong suspect ay kasalukuyang ina-identify. Lahat ng mga ito ay itinuturing na sangkot sa ilegal na kalakalan ng droga. Ang 3 tao na ito ay sinasabing mga kasabwat sa pagpaslang sa alkalde ng mga panahon na iyon. Ayon sa mga balita at pagsasaliksik,
Noong ika-12 ng Agosto, ipinakita ang CCTV footage ng isang puting sasakyan na maaaring pag-aari ng suspect na nagpark malapit sa gasolinahan, mga 1 kilometro ang layo mula sa insidente. Noong ika-2 ng Hulyo, isang lalaki naman ang lumabas mula sa sasakyan na may suot na itim na t-shirt at kulay berdeng sombrero, at halos wala pang 10 minuto ay bumalik rin ito sa sasakyan at agarang umalis. Mayroon pang isang video na nagpakita sa sasakyan na pabalik-balik ito malapit sa City Hall kung saan nangyari ang insidente, at matapos ang insidente, isang CCTV ang nagpakita ng parehong sasakyan na ito ay nasa expressway na. Nalaman na ang plate number ng sasakyan ay pinalitan, kaya naman naisip na ito ang getaway vehicle ng mga suspect, at ayon sa pulisya, ang plate number na nakita sa gasolinahan ay hindi rehistrado sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngunit ang mga nasabing CCTV footage ay hindi na accessible para sa publiko sa kasalukuyang panahon. Iniisip ng mga pulisya na may kaugnayan ang motibo ng pagpapaslang sa iligal na kalakalan ng droga dahil sa mga pagkakakilanlan ng kanilang tinutukoy na persons of interest, bagamat hindi nila itinatanggi ang politikal na motibo para sa pag-assassinate. Ayon kay Oscar Albayalde, hepe ng Philippine National Police, iniimbestigahan rin ng pulisya ang isang alitan sa lupa at alitan sa isang dating mataas na general bilang bahagi ng motibo ng krimen. Ginanap ng pulisya ang isang reenactment ng krimen noong ika-5 ng Hulyo taong 2018. Natagpuan ng pulisya ang isang basyon ng bala ng 5.6mm sa isang lote kung saan nagtago ang hindi pa rin kilalang gunman. Hindi natuklasan ng pulisya kung galing ito sa baril ng gunman. Sinabi ng mga otoridad na hindi isang sniper rifle ang gamit sa pagbaril kay Halili. Ngunit sinadya pa rin itong piliin na tamaan si Halili sa dibdib dahil hindi ito kumpiyansa na tatamaan ang ulo ng alkalde. Ang unang iniulat na layo sa pagitan ng gunman at ni Halili ay nasa 160 meters, ngunit naitatag ng pulisya na ito ay 7.6 meters na lamang. Concluded rin ng pulisya na ang gunman ay nagtago sa isang mataas na lugar. Noong ika-3 ng Abril taong 2019, hindi bababa sa 19 na armadong lalaki na nagpanggap na pulis ang dumukot sa 2 aide ni Halili na sina Alan Fajardo at Ricky Atienza sa isang hotel sa Santa Rosa, Laguna. Nilinaw ng mga otoridad na hindi sila nagsasagawa ng anumang operasyon laban kay Fajardo, na isa sa mga pangunahing aide ni Halili. Nakatakas ang mga suspect gamit ang isang puting van na walang plakang rehistrasyon. Ang nakakalungkot na bahagi ng istoryang ito ay mahirap lunukin dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuklasan kung sino ang pumatay sa alkalde at ano ang kanilang motibo. Maaari nating masabi na walang hustisya ang nakamit kapalit ng buhay ni Mayor Antonio Halili. Anong opinyon sa kaso ng Mayor Antonio Halili assassination? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!